malinaw at malinis ang tubig na umaagos sa halos kalahating kilometrong irrigation canal na ito sa Dingras sa Ilocos Norte. Kaya kahit tag-ulan na, may mga nagtatampisaw pa rin dito. Pati po yung mga bata, naliligo po dito, lumalangoy sila. Pero dahil ang tubig sa kanal galing sa kalapit na Madongan Dam, may mga pagkakataon na ang agos nito bigla-bigla na lang nagngangalit. Naamisan ko sa lakas ng tubig na bumabagsak doon. Kaya marami na raw ang inanod at nalunod dito. Nanay ko pa nalunod dito yung matanda na. Yung uncle ko nag-sasaling ng timba, yun, natangay. Pero buhay na. Mag-iigib ako dito. Tinangay yung tubig, yung timba, tapos nahulog din ako. Malakas talaga yung tubig. Ang pinakahuling natangay ng kanal, si Francis. Ang rescue, makapigil hininga. Nang nakita namin siya, wala na yung damit, natanggal na. Yung brief, punit-punit na. Di namin makita kasi malabo po yung tubig, parang kape. Ang feeling ko parang gusto ko na rin tatalon, parang gusto ko na rin pumunta doon. Sa Ilocos Norte, may irrigation canal na ginawa na ring paliguan. Pero binansagan ding killer canal dahil sa dami raw ng naaaksidente rito. Hapon nitong May 14, namataan na nagpapapresko sa kanal ang 14 anyos na si Francis. Di muna sir, isaw-saw na dati, saka na kadati, ganun. Udikwan, timakdor, may timapok latan sir nga, kas nag-awan ang anyaman na. Pero ang agos ng mga oras na yon, Napigpig sa kay goyod kidano, iti ko na ang kaputak ijay ko buan, timapot-mat nga maibatan na. ang binata inanod na. Nagtataray kami, ayun, di mi nakita isunas, at nakaliblibog hindi dahil sir, maami nga amuno, nagsadsagsagan na. Agad nilang ipinaalam sa ina ni Francis na si Emmy ang nangyari. Tumakbo na kami lahat doon. Tinignan namin kung saan na talaga yung si Francis. Yung iba, nagro-ronda sa may baba. Tinignan kung meron doon, wala. Hanggang sa May bata po na at naghahanap din siguro. Nakita niya yung kamay na naggaganito-ganito. si Francis maputla at wala ng malay. Parang gusto ko na rin tatalon. Parang gusto ko na rin pumunta doon. Kaya lang hindi pwede kasi sabi nila, hindi ka natatalon para dadagdag ka pa ng problema dyan sa baba. Ang magkakapitbahay, nagbayanihan para i-rescue si Francis. Hindi namin makita kasi malabo po yung tubig, parang kape. Kaninong kalaki yung tubig nun, pumunta doon. At dahil hindi raw sila basta-basta makakalusong dahil sa lakas ng agos, gumamit na sila ng lubid at kawayan. Tinapit ko yung tali, tapos pumunta ako doon kay Francis. Di ko kayang mahawakan kasi gumaganyan na yung tubig nabitawan ko yung tali. Nabali ako, ganito, aray. Kaya ang diskarte ni Denver, umiwas sa agos ng tubig. Ang lubid, pinahawakan niya sa mga kasama na nasa magkabilang bahagi ng kanal. Kabukaka ako doon sa kanal ko. Yung tali, yung naghawakan ko. Habang nakakapit sa lubid ang isang kamay, ang kabila, pilit na inaangat ang wala ng malay na si Francis. Pero si Francis, hindi raw nila maiangat ang paa kasi nito. Pumasok doon sa kahoy, kaya hindi namin mahila-hila. Nung kumalma na ang tubig sa kanal, doon lang nila tuluyang naiahon si Francis.
Inisip ko na parang magmimilagro, kaya lang nangitim na dyan. Tapos yung paa, nangitim na. Dito, black. Tapos dito sa leeg, Sinubukan pa raw nilang i-revive ang kanyang anak. itrinay na binumbahan para lumabas yung tubig. Hindi na tubig ang lalabas. Tubig at saka dugo. Pinilit kong sinakay sa ambulansya para itakbo sa ospital. Sabi nila, bakit itatakbo mo pa yan? Patay na. Anak ko, bakit hindi ko itatakbo? I-try ko lang. Ang sakit naman ng salita ng ganun. Kailangan ko itakbo para mapatunayan ko kung buhay o patay na. Si Francis, idineklarang dead on arrival. Isang buwan makalipas ang malagim na trahedya, si Emmy hindi pa rin lubos maisip ang sinapit ng kanyang anak. Kagabi na panaginipan ko siya na nakatalikod tapos naglalaro dyan sa buhangin. Tapos kinakausap ko, hindi naman siya lumilingon. Uniko iho ni Emmy si Francis sa pangalawa nitong asawang Briton. Suportado niya raw si Francis sa mga hilig nito. Sabi niya, gupitan ko yung buhok mo, ma. Ay, ayaw ko, baka magkamali ka. Masisira pa ang buhok ko, sabi ko rin. Nag-aayos pa babae. Yung nagme-make up. Ang pangarap ni Francis na maging fashion designer, mananatili pa rin daw buhay sa mga manikang naiwan niya. Paboritong laruan ni Francis. Sinusuklayan, tapos tinatahian ng damit. Tapos mini-make-upan, nakatago sa kwarto lang. Tapos kinakausap niya yung para bang buhay. Kaya ako, buti pa yung manika, andito pa rin. Siya wala na. Parang panaginip lang. Ang sinisisi ni Emmy sa pagkalunod ng kanyang anak, ang mga ikinabit na kahoy ng mga residente para gawing water barrier. Ay, naglalangoy sila dito, sir, kung may harang dyan kasi hindi ganito ang ng tubig pag may harang. Maganda. Bakit hindi dumiretso? Kung talagang naanod na diretso, walang sagabal sa daanan ng tubig. Kung pupunta naman kayo sa dam, mayroon harang doon. Kaya kung naanod yung kahoy, hindi makakapasok doon kasi may harang. May gate na parang mayroong mga bakal-bakal na barado lang. Siguro. Pero ang paliligo o paglublob sa kanal, mahigpit palang ipinagbabawal. Ang pagkalala ko, nung unang-una pa, bawal na talaga yun kasi dahil sa lakas ng agos. Pero yun nga, dumami naman ng tao doon. Wala silang sinasabi, sir, na bawal maligo dyan o pwedeng maligo. Sa totoo lang, yung NIA at saka barangay naman, hindi naman nagkulang sa paalala na bawal sana maligo doon kasi alam naman nila na sa laki ng tubig. Ang mga kawani ng NIA o ng National Irrigation Administration, sinimulan na ang paglalagay ng mga bakal na grill sa kanal para masiguradong wala nang makakaligo rito. Yung opisina natin ay nagpadala na ng mga tao doon para gumawa ng truss rock cover para po hindi na po makapasok ang tao doon o kaya mga animal man lang doon. Mas safer na sila. Sa mga residente po dyan, sana po doble ingat po tayo. Ay huwag po tayong maligo dyan. Malaki pong tubig ang lumalabas dyan. Keep safe po. Kung ang pag-uusapan natin ay ang liability ng NIA o ng lokal na pamahalaan o even yung operator ng irrigation system, hindi natin pwedeng bigyan ng konklusyon na liable sila dito dahil usually by nature open naman yung mga irrigation canal. Hindi natin makokontrol kung sino yung mga pumupunta doon. Lahat ng kanal pinalinis hanggang baba. Tapos yung mga residente doon talaga pinag-ingat namin. Sorry kung hindi ko na safe. Kasi hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyari. Tuloy ang agos ng buhay para kay Emmy. Pero ang alaala ng kanyang anak, hindi malulunod sa limot. Para sa ating mga magsasaka, magtanim ay di biro na nga para sa mga magsasaka ng Bansalan, Davao del Sur. Doble pa ang kalbaryo dahil sa kawalan ng maayos na daan o
Umulan man o umaraw, putik ang kailangan nilang tahakin, maibenta lang ang kanilang mga produkto. Ang magtanim sa paanan ng Mount Apo sa Bansalan, Davao del Sur, hindi biro. Maliban kasi sa maghapon nagbabanat ng buto ang mga magsasaka rito, ang pagbenta sa kanilang mga ani. Isa pang kalbaryo. Ang nasa 3 kilometrong kalsada kasing ito na tanging daanan patungo sa bagsakan ng gulay sa bayan. Ganito ang sitwasyon. Matarik, lubak-lubak. At tuwing umuulan, laging baha. Dalan na, kanal pa. Ang mga motor kung saan nila kinakarga ang mga ani, halos mabalahaw na. Dalan na kanal, one man down. Bangon. Yun ang pinakamahirap, yung araw-araw kumakarga ng stock habang umulan, bumagyo, saka bumaha. Pati ang mga alaga nilang kabayo. Bumibigay na, nagkakanda dulas-dulas. Tabangin ninyo! Ay, Diyos ko! Wala lang untagi pa subo, oy! Ganyan po talaga, parang sugal ang farmer. Sana po maganda na po ang daanan namin para hindi na po mahirap. Hanggang kailan pagdadaanan at malulubog ang ating mga kababayan sa ganitong mapuputik na daan? Tanawa kong dalan, oh. Sa bujog mo na luo yan yung dalan. Ang matarong dalan, yung gubon. Nitong Miyerkules, bumiyahe ang aming team papuntang taniman ng gulay sa Purok Saturn. Sa bungad pa lang, Sige, dira. pahirapan na dahil sa putik. Nagbabadya na rin ang ulan. Pero hindi ito ininda ng mga nakasalubong ng aming team na mga magsasaka. Ang habal-habal na ito, hindi lang mga sako ng gulay ang dala, may angkas pang bata. May harvest niya na walang ibang kumarga, o ako lang kakarga. Bumaha, umulan, mahirap talaga. Ang motor namang ito, sumemplang. Pagdating nila sa tuktok, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya na-stranded sila ng halos 2 oras. Nung tumila ang ulan, minabuti nilang bumaba na at ipagpabukas na lang ang coverage para na rin sa kaligtasan ng aming team. Pero hindi hamak na mas mahirap ang biyahe pababa. Ang isang miyembro ng aming team nadulas. Kinabukasan, tila pinagbigyan na sila ni Haring Araw. Sa tanimang ito ng repolyo sa Purok Saturn, naabutan nila ang magsasakang si Edgar. Ang kikitain niya raw kung papalaring maibenta ang kanyang mga repolyo, pambayad niya sa inutang na puhunan. 30 plus ako ang bayro nun. Sa diya sa baba, nag-uutang ako. Natitira po sa akin, medyo kunti na lang. Masaya rin ang aming pananim. Kaso lang sa among dinadaanan namin, yun hindi kami masaya. Nung nakaraang taon kasi, nalugi raw si Edgar nung naibenta lang niya ng 8 hanggang 11 pesos kada kilo. Ang dapat sanay 35 pesos kada kilo na repolyo. Mahirap talaga ang pananim habang bumababa ang presyo. Wala nang panggasto, utang din, pang financing.
Sa kikitain niya rin daw nakasalalay ang pambayad sa hinuhulugang lupa at pang-araw-araw na gastos ng 8 niyang mga anak. Ang mga naaning repolyo na nasa 110 kilos lahat-lahat, isinakay niya sa kanyang habal-habal. Bakas ang hirap sa mukha ni Edgar. Lalo pat meron siyang hika. Minsan na kasi siyang isinugod sa ospital matapos atakihin ng hika pababa ng bundok. Ako lang mag-isa. Yung mga kasama ko, ayun na, sa taas. Akala ko, wala, hindi na ako buhay doon. At nagsimula na nga ang kanyang kalbaryo. Dahil sa bigat ng dala, si Edgar nawalan ng balanse. Ito nga na natutumba kasi bumigla, malalim dyan sa ano. Hindi naman kaya masisira yung dala nyo? Hindi yan. Kasi malapit lang. Matataas ang nirurulingan, ay siguro madudurog yan. Ito nga, ibabangon yun. Pero kahit sumemplang, mapalad pa rin daw si Edgar ngayong araw. Hindi kasi umulan. Yun ang pinakamahirap, yung araw-araw kumakarga ng stock habang umulan, bumagyo, saka bubaha. Halos 1 oras niyang binagtas ang daan. Pasado 4:00 na ng hapon nung narating ni Edgar ang pagsaka ng gulay. Dalawang sakong repolyo ko, maghahanap ako ng buyer. Maliliit na sa oras, mababa na ang presyo. Mamibinta ito, pero mababa na ang presyo. Ang 2 sakong repolyo ni Edgar, binibili ni Rose ng 2,105 pesos. Ako ganun siyang kilain kay... Mga planters ngayon, swerte. Kasi ang yung gulay, mahal. Pero ang kinita niya, kulang na kulang pa rin daw. Kaya kailangan pa raw niyang sumideline sa paghahabal-habal. Kung ani man god, o ang akong pananginabuhi nga mga nanom lang, dili makasurvive sa ako ang pamilya tungod kay daghan mi. Si Flor naman, dahil hindi pa panahon ng tinatanim niyang carrots, sumasideline din muna sa ani ng kapwa niya magsasaka. Ginagawa ko to para extra income po namin magpamilya. Pero dahil wala siyang habal-habal, ang mga repolyo, isasakay niya sa alaga niyang kabayo. 99 kilos lang po ang karga po. 50 pesos per sack po ang bayad. Oh! Stir! Oops! Oh! Si Flor ang gumagabay sa kanyang alaga. Minsan, ma-slide din ang kabayo, tapos maapakan sa paa, masakit din ang paa. Sa isang araw, nakaka-4 hanggang 6 na balik si Flor. Okay lang po. Kahit mahirap ang daanan, kinakaya po kasi mahirap din po. At ang kinikita niya rito, mula 100 to 300 pesos. Minsan, kulang. Minsan naman, tama lang po. Pag nakukulang po, nagugutom. Dito lang po ilagay, tapos kunin po ito ng buyer. Mamaya pa po ako babayaran. Ito ang ipinandadagdag daw niya sa ipon ng kanyang mister na si Luciano, pambayad sa inutang din nilang puhunan.
parang sugal ang farmer po kasi minsan mababa ang presyo sa gulay, minsan naman po mataas po. Gusto lang po namin makaipon kasi malaki ng mga anak, kailangan mag-aaral po kasi sila. Tapos wala na po kaming magpakukunan na lain na income. Kaya dalangin ni Flor, Sana po maganda na po ang daanan namin para hindi na po mahirap ang mga magkaryada, ang mapalabas ang mga stock po namin. ang kalbaryong ito ng mga tiga-Bansalan, idinulog namin sa kanilang local government unit. May mga plano na raw na paggawan ng kalsada ang lugar, pero hindi raw ito madali, lalo't ang kanilang lugar, protected area. Ang DENR naman, pati ang PAMB, we are supportive of community-based livelihood and even farming activities for as long as they are within the multiple use zone. Only in strict protection zones are developmental activities. Bawal po talaga sa strict protection zone. Kung gusto po nilang mag-propose ng farm-to-market roads, I think it's within the mandate of the DPWH and they can also ask for support from their barangay LGU. Right now, we are conducting a carrying capacity study to check kung ano pang pwede mga developmental activities ang pwede pang magawa within our protected area. Napakahalaga ng papel ng agrikultura sa ating bansa. In this case, kung halimbawa kakailanganin talaga ng mga farmers yung daan papunta sa kanilang mga lugar, then there would be a very good chance for the proposals to be funded. May proseso pong pagdadaanan yung mga ganun kung halimbawa under protected area. Sisiguraduhin naman po ng DPWH na makukuha tayo ng mga clearances na kakailanganin upang maipatupad yung proyekto. Siguro may mga iilang puno na puputulin, pero ito po ay i-replace din po naman ng DPWH through the DENR. Delikado hindi lamang doon sa physical na kahirapan sa pag-transport ng kanilang mga goods. No? Lalahanin natin. Maraming mga magsasaka nasa kabundukan. 2/3 ng ating 30 million hectare land area ay nasa kabundukan. Sa farm-to-market road ng pamahalaan, ang kasalukuyang budget may 17 billion this year. Out of 5 trillion budget, kakarampot po yan. No farmer, no food, no future. Walang kinabukasan ng ating bansa pag hindi binigyan ng prioridad ang mga magsasaka. At ang farm-to-market road, isa sa napakahalagang sangkap ng pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. The call for the implementation of the project ay manggagaling mismo sa mga farmer group, mga kooperatiba at asosasyon at ng local government unit. The Department of Agriculture shall coordinate with the LGU, residents and farmers in the implementation of the FMR projects. Open po ang Department of Agriculture 11 na magbigay ng mga appropriate at timely interventions katulad ng FMR. More than the farm-to-market road, we also have our Kadiwa ng Pangulo or Kadiwa Market Outlet na programa just to connect our farmers directly to the market. For 2020 to 2024, the Department of Agriculture Davao Region has allocated 3.68 billion pesos for the establishment of 215 farm-to-market roads. Manawagan po ako, yun nga ang hinihiling ko nga maging mahighway ng dinadaanan namin. Kasi pati na yung mga kabataan, mahirap talaga paglalakad, lalo nang bumabaha. Sana matulungan nyo kami, no, parang maano yung mga daan namin para mabawas-bawasan yung mga expenses ng aming mga stock. Ang maayos na daan, malaking tulong upang makakuha ang mga magsasaka ng mas maganda sanang presyo sa kanilang mga ani. Hindi rin sana madaling masira ang kanilang mga produkto. Sana sa paghahatid namin ng kwento sa kalbaryong ito ng mga tiga-Bansalan, ay Diyos ko, magbigay daan para ang kanilang mga hinaing mapakinggan at maaksyonan. Una yung dalan na kanal, awan min down, bangon!
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.